Magandang araw po sa lahat. Ako po si Zoilito Avila Santiago, na tagapaliwa sa Bando, Bulacan, at ngayon po ay kumakandidato bilang pangalawang punong bayan dito sa bayan ng Ubando. Bakit nga po ba si Kasoy ay karapat-dapat na pagkatiwalaan ng isang sagradong boto sa darating na halalan Mayo Agis 2010? Alam po natin na si Kasoy ay naglingkod na sa bayan ng 12 taong singkad bilang konsehal ng bayan ng 6 na taon, bilang 3 taong naglingkod as vice mayor, at 3 taon din na naging punong bayan ng ating dakilang bayan. Sa lupo ng 12 taong singkad na ito, ay nakitaan si Kasoy ng kanyang katapatan, katotohanan sa paglilingkod, at maging kahusayan sa pamamaraan at pamamalakad na kanyang isinagawa sa panahon ng kanyang administrasyon. Ano nga po ba ang nagtulak si Kasoy na muli ay pasukin ng politika? Si Kasoy po ay bumaba ng antas ng tungkulin sa ating bayan, sapagkat nais ni lamang ni Kasoy na magpatuloy ng kanyang misyon na kanyang nasimulan. Sa kanyang pagbaba sa antas ng kanyang tungkulin, ay napili ni Kasoy na ito ay maging isang vice mayor na lamang. Sapagkat una't higit sa lahat, ay familiar na si Kasoy sa lahat ng mga gawain at gampanin ng isang presiding officer. Ang pamumuno sa sanggunian, ang pagbibigay po ng lahat ng mga kaukulang mga detalye para sa mga konsehal, at ang paghikayat sa ating mga konsehal na mag-akda ng iba't ibang uri ng resolusyon at ordinansa. Si Kasoy nung panahong siya ay vice mayor, taglay niya ang galing at talino sa pamamagitan ng pamamalakad sa buong sanggunian. Siya ay tinanghal bilang most outstanding presiding officer ng lalawigan ng Bulacan, 2nd place, year 2002. At sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, ang sanggunian ay naging isa sa mga finalist sa search for the most outstanding sangguniang bayan ng province of Bulacan. Si Kasoy din sa kanyang pamamahala sa sanggunian ay pinagkalooban ng bayan ng Ubando as the most improved session hall. Nagkaroon din po ng sangguniang bayan quiz bee. Sumali po ang ating bayan at nalo po tayo bilang pangatlong pwesto sa nasabi pong quiz bee. 24 na bayan sa lalawigan ng Bulacan ang nagtagisan ng galing at talino sa larangan po ng local government code, sa larangan ng ating pong konstitusyon, at sa larangan po ng barangay, katarungan pambarangay, ay nakuha po natin ang pangatlong pwesto. Si Kasoy naman po bilang naging punong bayan, nakitaan din po si Kasoy ng buong katapatan. Sa totoo lang po, si Kasoy ay nakabili ng 2 ambulansya, nakabili ng 2 dump truck na panghakot ng basura, at nakabili rin po ng isang fire truck. At sa kanyang matinong pamumuno at sa pagsusumikap na masinop ang kabangyaman ng bayan ng Ubando, ang atin pong bayan, mula sa natutulog na 3rd-class municipality, ay naging isang 2nd-class municipality. Nakatutuwa po na ang ating bayan sa panahon ng aking administrasyon ay kinakitaan po ng tunay na pag-unlad, sapagkat muli babanggitin po ni Kasoy na ito ngayon o sa panahon ngayon ay isang 2nd-class na municipality. Sa panahon din ni Kasoy, pinagyan diin ang programang pangkalusugan. At sa pagdidiin po ng mga programang ito, mga implementasyon, programa ng nasyonal at naging ang probinsyal, ang atin pong bayan ay nagkamit ng 2 taong sunod as the most outstanding municipal rural health unit sa buong lalawigan ng Bulacan. At sa pagbibigay din po ng mga programang pangkalusugan at pangkapayapaan at pangkatahimikan, ang atin pong bayan ay tinanghal din na 2nd runner-up as the most outstanding police station sa buong lalawigan ng Bulacan. Tinalo rin po natin ang mga 1st-class municipalities. Tinalo natin ang mga syudad ng buong lalawigan ng Bulacan. At tayo, bilang isang maliit na bayan na nakapagkompetensya, tayo po ay pinagkalooban ng maraming mga pagkilala at karangalan na naihatid ni Kasoy sa panahon ng kanyang panunungkulan. At sa akin pong pag-alisan sa aking huling araw ng aking panunungkulan sa bayan ng Ubando, si Kasoy lumisan ng buong puso na nag-iwan ng mahigit 40 milyong piso sa darating pong manunungkulan bilang punong bayan sa ating bayan. At yan po, sa kanyang pagsisinop
at sa kanyang pagtitipid ay nakapag-iwan po ng ganong kalaking salapi para ito po ay magamit ng ating susunod o ng ating incoming municipal mayor. Kaya po sa panahong ito na akin pong inaasahan na sa akin pong paglahok at pagbabalik sa aking misyon, humihiling po ako sa aking mga kababayan na sana po si Kasoy ay muli po ninyong pagtiwalaan. Hindi na po ako magsasayang pa ng ilang mga panahon o ilang buwan para sa sarili ko ay mag-aral bilang isang tagapangulo ng Hapag. Nasa akin na po ang kaalaman, nasa akin na po ang kasanayan, nasa akin na po ang tunay na abilidad kung papaanong ang Sangguniang Bayan ay pamumunuan ng isang Vice Mayor acting as a presiding officer. Naniniwala po ako na ang taglay kong pagsasanay, ng taglay kong mga naging kaalaman at karunungan, ang siyang magiging sandata kong muli upang ito ay maging dahilan na tayo po ay mamuno ng maayos at matino sa ating sanggunian. Hindi rin po ako magiging sagwil sa sinumang punong bayan, sapagkat bilang naging punong bayan ay alam ko na ang mga problema ng ating bayan. Ako po ay magiging tunay na kapartner ng ating punong bayan sa pagpapaunlad ng ating dakilang bayan. So mulit-muli po, si Kasoy, salatman sa yamang material, ay saganang-sagana sa paglilingkod sa ating bayan. Kaya mulit-muli, si Kasoy ay nanindikluhod po sa inyong harapan. Humihingi po ng inyong suporta. Humihingi pong muli ng inyong pagtitiwala at inaasahan po ni Kasoy na ang misyong kanyang sinimulan ay maipagpapatuloy po ni Kasoy para po sa inyo. Kaya't ako, kayo, tayong lahat po ay magsama-sama para isulong si Kasoy upang makabalik sa atin pong Sangguniang Bayan. Let's vote for Soy Santiago, Vice Mayor ng Bayan ng Ubando. Maraming salamat po.